Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang araw na puno ng kaalaman at pagtuklas. Anumang hamon ang dumating, hindi nito mapipigilan ang pagnanais nating matuto. Ako nga pala si Sir Jeff. Tara, simulan na natin ang ating aralin. Ang tatalakayin ko ay paksa mula sa ika-4 na module ng ikalawang kwarter ng Pilipino Baitang 7. Mga pahayag sa paghahambing. Subalit, bago tayo tumungo sa ating aralin, magkaroon muna tayo ng baliktanaw tungkol sa pang-uri. Naalala niyo pa ba ang kahulugan ng pang-uri? Ang pang-uri bilang bahagi ng pananalita ay mga salitang naglalarawan ng pangalan o panghalip. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, puok, lugar, hayop o pangyayari. Samantalang ang panghalip ay panghalili o pamalit sa pangalan. Tulad halimbawa ng ako, siya, tayo, kanila, at marami pang iba. Mahalaga ang papel ng pang-uri sa pagbibigay katangian sa mga nabanggit na bahagi ng pananalita. Ginagamit natin ang ating mga pandama para mas maging mabisa ang ating gagawing paglalarawan. Subukan natin ang inyong husay at kaalaman. Magbibigay ako ng mga halimbawa ng pangungusap at tukuyin kung alin ang salitang naglalarawan. Narito ang unang pangungusap. Masasabing malaki ang papel ng internet sa kasalukuyang sistema ng pag-aaral. Alin kaya dyan ang salitang naglalarawan? Ang sagot ay malaki. Tama, sapagkat ito ay ginamit para ilarawan ang papel ng internet. Narito ang pangalawang pangungusap. Mas produktibo ang paggamit ng internet kung inilalaan sa pag-aaral kaysa paglalaro. Alin kaya dyan ang pahayag na naglalarawan? Ang sagot ay mas produktibo. Tama ba ang inyong naging sagot? Ituloy natin. Ikatlong pangungusap. Lubhang kahanga-hanga ang mag-aaral na nagsusumikap sa gitna ng hamon ng pandemya. Alin kaya dyan ang salitang naglalarawan? Ang sagot ay lubhang kahanga-hanga. Madali lang, hindi ba? Madaling tukuyin ang mga salitang naglalarawan. Tandaan pa natin ang iba pang mahalagang konsepto nito. Sa unang aralin, tinalakay na ang pang-uri ay mayroong 3 antas. Ang una, tinatawag nating lantay. Lantay ang pang-uri kung ito ay naglalarawan ng isang tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. Samantala, pahambing naman ang pang-uri kung mayroong 2 pinaghahambing. Inilalarawan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangian nito. Samantala, nasa antas na pasukdol naman ang pang-uri kung ang pinagtutularan ay nakahihigit ng katangian sa 2 o higit pang mga inihahambing. Kanina, sa mga halimbawang pangungusap, natukoy natin ang mga pahayag o salitang naglalarawan tulad ng marami, mas produktibo, lubhang kahanga-hanga. Isa-isahin natin. Ang marami ay halimbawa ng pang-uri na tinatawag nating lantay. Samantala, ang mas produktibo naman ay halimbawa ng pang-uri na nasa pahambing. At ang lubhang kahanga-hanga naman ay halimbawa ng pasukdol. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili sapagkat mayroon na kayong dating kaalaman ukol sa ating aralin. Sa ngayon, bibigyang tuon natin ang pahayag sa paghahambing. Ika nga, ang bawat bagay sa santinakpan ay may kani-kanyang katangian, kaya hindi natin maiiwasan ang magbigay ng paghahambing.
Subalit, kailangan nating tandaan kung ano-ano ang mga akmang pananda na dapat nating gamitin sa paghahambing. Kaya naman, narito ngayon ang layunin para sa ating aralin. Inaasahan na nagagamit ng wasto ang mga pahayag sa paghahambing. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang pang-uring pahambing. Ang pang-uring pahambing ay naglalarawan o nagbibigay katangian sa dalawang tao, bagay, lugar, o pangyayari. May dalawang uri ng pang-uring pahambing. Ang una, tinatawag nating hambingang magkatulad. Ang hambingang magkatulad ay ginagamit kapag ang pinaghahambing ay magkatulad, pareho o timbang ang katangian. Naipapakita sa pamamagitan ng una, salitang kapwa at pareho. Maaari din nating gamitin sa hambingang magkatulad ang mga panlapi sing, kasing, magkasing, at ga o kaya naman ay gangga at marami pang katulad. Gawin natin halimbawa sina Mia at Freya. Halimbawa, bubuo tayo ng paghahambing na magpapakita ng kanilang pagkakatulad. Maaaring makabuo tayo ng ganito. Kapwa masayahin, sina Mia at Freya. Alin dyan ang salitang naglalarawan? Yan, kapwa masayahin. Kung mapapansin natin, ginamit natin ang kapwa para ipahayag ang kanilang pagkakatulad sa katangian bilang masayahin. Maaari din na tayo makabuo ng ganitong pahayag. Magkasing galing sa pagsayaw sina Mia at Freya. Alin dyan ang naglalarawan? Magkasing galing. Dito naman ginamit natin ang panlapi na magkasing para ipakita ang kanilang pagkakatulad sa galing sa pagsayaw. Ang ikalawang uri ng pahambing ay tinatawag nating hambingang di magkatulad. Ang hambingang di magkatulad naman ay naghahambing ng dalawang magkaiba, di pareho o di patas ang katangian. Mayroon din itong dalawang uri. Ang una ay tinatawag nating palamang. Ang palamang na hambingang di magkatulad ay malaki, mataas ang uri o nakahihigit ang pinagtutularan. Mayroon itong panandang ginagamit. Ang mas at higit. At tinatambalan ito ng salitang kaysa. Mas kaysa. O kaya naman higit kaysa. Ang pangalawang uri ng hambingang di magkatulad ay tinatawag nating pasahol. Ito naman ay maliit, alangan, mababa ang uri ng hinihahambing sa pinaghahambingan. Ito naman ang mga ginagamit na pahayag. Di gaano, di lubha, di totoo, di gasino, at tinatambalan naman ng gaya, tulad, pares, at marami pang kauri. Gawin naman natin halimbawa ang puno ng nyog at puno ng mansanas. Kung ang dalawang ito ay mayroong magkaibang katangian, paghambingin natin. Ipakita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Maaari tayong makabuo ng ganitong pahayag. Una, mas mataas ang puno ng nyog kaysa puno mansanas. Alin dyan ang naglalarawan? Mas mataas. Dito, ginamit natin ang mas para ipakita natin na lamang ang katangian ng nyog kumpara sa inihahambing na mansanas. Maaari din ganito ang ating mabuong pangungusap. Di gaanong gusto ng mga bata ang buko gaya ng mansanas. Ano naman ang ginamit na pang-uri o naglalarawan? Okay, tama. Di gaanong gusto. Diyan naman, ginamit ang di gaano bilang pahayag upang ipakita na mas mababa ang inihahambing sa pinagtutularan. Mukhang handang-handa na kayo para sa isang pagsubok. Kaya naman, mayroon ako sa inyong inihanda. Ang unang pagsasanay ay tukuyin ang ginamit na salita o pahayag sa paghahambing at ang uri nito.
Una, di gaanong mainam sa kalusugan ang pagpupuyat. Alin ang salita o pahayag na naghahambing? Ang sagot ay di gaanong mainam. Anong uri naman ito ng paghahambing? Ito ay tinatawag nating hambingang di magkatulad na pasahol. Ikalawang pangungusap, mas mainam ang pagiging maagap kaysa sa pakikipag-unahan. Itala na ninyo ang inyong sagot kung ano ang salitang o pahayag na naghahambing. Tama, ang sagot ay mas mainam. At anong uri ito ng paghahambing? Ito ay tinatawag nating hambingang magkatulad. Napakahusay ninyo. Pero hindi pa tayo tapos. Narito ang pangatlong pangungusap. Di hamak na matamis ang manggang gimaras kaysa sa ibang lugar sa Pilipinas. Ano o alin ang salita o pahayag na naghahambing? Ito ay di hamak na matamis. At anong uri naman ito ng paghahambing? Ito ay tinatawag nating hambingang di magkatulad na pasahol. Para sa pang-apat na pangungusap, mas malayo ang Negros Oriental kaysa sa Antique. Ano ang salita o pahayag na naghahambing? Tama, mas malayo. Ano ang uri ng paghahambing? Ito ay hambingang di magkatulad na palamang. At para sa huling bilang, kasing tamis ng mansanas ang bunga ng manggang gimaras. Ang salita o pahayag na naghahambing ay kasing tamis. Anong uri ito ng paghahambing? Ito ay tinatawag nating hambingang magkatulad. Oh, teka lang, hindi pa tayo tapos. Mayroon pa ako inihandang pangalawang pagsasanay. Simple lang naman ang gagawin. Tukuyin kung anong uri ng pahayag na naghahambing ang nasasalungguhitang salita. Una, di gaanong mahirap pag-aralan ang agham kaysa matematika. Pangalawa, mas mabait si Leo kaysa sa kakambal na si Lito. Pangatlo, ang pangarap ni Juan ay kasing tayog ng lipad ng saranggola. Balikan natin ang unang pangungusap. Ang may salungguhit ay di gaanong mahirap. Anong uri ng pahayag na naghahambing ito? Ito ay hambingang di magkatulad na pasahol. Ang pangalawa naman ay mas mabait. Ito naman ay hambingang di magkatulad na palamang. At ang pangatlo, kasing tayog, ito naman ay hambingang magkatulad. Mukhang napakahusay nyo na at alam kong naunawaan nyo na ang konsepto ng mga pahayag sa paghahambing. Para magabayan kayo, tayo ay bumuo ng isang pagbubuod. Pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na kung saan naglalarawan o nagbibigay katangian sa pangalan o panghalik. Ito ay nahahati naman sa tatlong uri. Ang una, tinatawag nating lantay. Ang pangalawa, tinatawag nating pahambing. At ang pangatlo ay tinatawag nating pasukdol. Subalit sa ngayon, ang binigyan natin ng tuon ay ang pahambing. At nalaman natin na ang pahambing ay nahahati sa dalawang uri. Ito ay hambingang magkatulad at hambingang di magkatulad. Sa ilalim ng hambingang di magkatulad ay mayroon pang dalawa pang uri. Ito naman ay tinatawag nating palamang at pasahol. Sana ay magabayan kayo ng mga napag-aralan natin kung ano yung mga pananda para masabi natin kung anong uri ito ng paghahambing. Natitiyak ko na kayo ay handa na para bumuo ng isang paglalarawan. Kaya naman, narito na ang inyong panapos na gawain. Bumuo ng paglalarawan gamit ang mga pahayag sa paghahambing. Gawing gabay ang mga pares ng larawang nasa ibaba. Ang unang pares ay ang iyong tatay at nanay. Maaari niyong ipakita ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian.
Ang pangalawang pares ay ang inyong mga paboritong mga awit na sina Inigo Pascual at Daring Espanto. At ang pangatlong pares naman ay ang mga paborito niyong artistang sina Andrea Brillantes at Francine Diaz. Alam ko magugustuhan niyo ang gawain ito. Kaya naman, mayroon kayong mas mahabang panahon para makabuo ng paglalarawan. Tandaan lamang ang ating napag-usapang mga pahayag sa paghahambing. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay manatili tayong positibo sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ika nga, habang may buhay ay mayroong pag-asa. Dahil ang batang grade 7, anumang hadlang ay kakayanin. Muli, maraming salamat. Salamat sa inyong panunood.